everybody, welcome back to Dear Sharon. Thank you so much for writing in, and let's dive right in. This is from Nicole. I don't know if you want me to say your last name, so I'll just say Nicole. Dear Mami Shawi, I'm Nicole, a Sharonian from Davao City. Hello, especially everyone in Davao. I'm reaching out for advice about my complicated relationship with my mother. My parents separated when I was 14 and I've lived with my Lola since. Now 19, it just passed. Happy birthday, belated to you. I struggle to reconnect with my mom. We haven't been close, and forgiving her absence is challenging. I yearn for a mother's love, but there's a wall between us. How can I reconcile and forgive? Your guidance would mean a lot. I love you. You're the best mom. Thank you so much. Okay, Nicole. I don't know why you have a complicated relationship with your mom. I don't know why you feel that way. You said your parents separated when you were 14. I don't know if, even if you live with your Lola, I don't know if your mom is still part of your life, if you see her regularly, or even your dad for that matter. So, I wish I knew kung bakit may complicated relationship kayo. Did something happen? Did she say or do something to hurt you and vice versa, or vice versa? I wish I knew, but okay, let me just say that the mere fact that you wrote in asking for my advice because you really want to reconnect with your mom. As a mom myself, I thank you for that. I think every mom would really be touched like I am dahil merong isang anak na katulad mo who gives so much importance to wanting to reconnect with her mom. I don't really know how often you talk, if at all. I don't know how long you have been estranged, if you are. I don't know what caused the wall between you. But based on your wanting to reconnect with her, but you feel there's a wall between you, siguro may nakikita ka pa sa kanya na kahit nahihirapan ka mag-forgive, sabi mo, siguro meron ka pang nakikita na there was something you shared before na may love talaga at siguro may kabutihan ding na nabigay ang mama mo sa'yo, napakitang mami mo. So, I wish I knew more, I had more details. But, I'll tell you what, kahit ano pang nangyari, you're right to want to reconnect with her. She is your mom. Your one and only mom. Exception na lang siguro yung mga wala talagang pakialam sa anak o yung mga binibenta yung anak or kung ano nung masama sa anak. That's, syempre, ilabas na sa normal yun, di ba? So, itong sulat mo, it seems na nagkaroon naman kahit hindi normal or the norm, yung sitwasyon ng pamilya nyo, the mere fact na gusto mo pa ng relationship, siguro you had good times with her also. Now, wanting to forgive is also admirable. Nicole, I think na you're being such a good daughter in this sense. I hope that you never stop trying to forgive her at least kasi someday tayo mangangailangan ng patawad. Ayaw natin na when we ask for forgiveness, hindi tayo patawarin. So also be a little more understanding and generous. Generous in spirit is most important, I think. So, of course, you feel bad if she's been absent, if she hasn't been there for you. Why would you want to reconnect with her? Because you love her. Maybe you saw something in her na pwede pang magkaroon ng chance na maging close kayo, na you can still have a good relationship. Have you tried talking to her? I hope that you reach out. Miski paano, just say, Mommy, can we talk? I would really love to talk with you. Na every mommy kasi pag nilambing ng ganyan, I don't know how she can say no. Because I don't know also her ugali. But if I were your mom, it would really touch my heart that you are wanting to reconnect and wanting to have a nice relationship with me. And I think that I would open up. I hope she's the same way. But you know what? You'll never know until you try. I think that if you try and it seems na wala siyang interest to reconnect with you or build a relationship with you, then you can forgive yourself for at least trying. Yung decision niya, that's not on you. That's on her. Pero yung, I think na at least I tried. Then you can live with yourself and move on. But what if she says, oh my gosh, Iha, I've been waiting for this day. I also want to reconnect with you. And then you are able to express to her anong kinasama ng loob mo. And she's able to express to you bakit, that she didn't mean it or something. It can just be a beautiful thing. So like I said,
you will never know until you try. And I hope you find the courage to reach out to her and not let too much time pass again before you reconnect. And then you will see her answer. But remember, the mere fact that you have tried, the mere fact that you wrote me, that should mean the world already. So I pray for you, Nicole. God bless you, and thank you so much for writing. Okay, I won't read na the intro, but I'll read the letter na here. Dear Mami Shasha, kailangan ko po ng advice about lending money to others, even sa mga kamag-anak. Mahirap po kasi tanggihan minsan, lalo na for a single millennial like me. Madalas po iniisip nila na dahil they know my work and I do not have my own family yet, wala akong masyadong pinagkakagastusan. Ang hirap pong mag-no, lalo na kapag pamilya or kadugo. Pero minsan po, nakakaramdam din ako ng hesitation. Kung kayo po ako, ano pong gagawin niyo? How will you say no if you do not really feel like lending them money? Again, thank you so much. You're so welcome, and I love you too. From Veronica, I won't say na her last name. Veronica, pag blessed ka, let's say may kinikita kang malaki, and it really comes from your heart na gusto mong tumulong sa hindi kasing blessed mo or sa nangangailangan ng tulong, lalo na pagka mag-anakan o kahit kaibigan o ibang tao pa. Iba kasi yung tulong, Veronica, sa umaasa na sila ng masyadong medyo madalas na. Now, you may be a millennial and you're working at wala ka pang masyadong pinagkakagastusan, but you are working. Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung naghihirap sa trabaho, at kailangan, hindi ka pa nag-aasawa, may ipon ka na para sa sarili mo. Because how else are you going to be able to save kung lahat, kikitain mo, tas lalabas, dahil ang katwiran ng iba ay wala ka namang pinagkakagastosan, single ka pa, bata ka pa. Nandun ako, okay, sige, pero iba kasi yung regalo, iba yung tulong, papahiram, iba yung parang obligasyon. Bakit obligasyon, di ba? Parang napaka-sensitive na topic nito kasi sa Pilipinas especially, ang hirap magsalita. Pero minsan, mas masarap tumulong sa hindi mo kaano-ano na hindi nag-expect pero alam mong deserving. Kesa dun sa, iba kasi yung utang, iha, dun sa, since ano ka naman, wala ka namang pinagkakagastosan, amin na yung pera mo. I think you are the only one who has the right to do with your money what you want to. But I also feel that if you're blessed and you have a good heart, na magbibigay ka rin sa mga mahal mo sa buhay, lalo kung magulang mo o mga kapatid mo. Pero nasa sa'yo yun. In other words, pangit maging selfish. Napakapangit maging swapang. Napakapangit nung na madamot ka. Pero pangit din naman yung, ano ito, buong kita mo, ibibigay mo sa kanila. So, ang tanong ko is, paano nila pinaparamdam sa'yo na mahal ka nila? Kasi hindi porke kadugo mo ang isang tao, ay meron na silang karapatan sa lahat ng pinaghirapan mo. Kasi yung iba, porke magka-apelido kayo, or magkamag-anak kayo, may pagka-entitled. Yung parang, mayaman naman siya eh. Or, marami namang naipon yan. Or wala namang iniintindi, millennial pa yan, parang bata pa, at ganyan. So, hingin ko muna, or hiramin ko muna, na sana nakakabayad sila sa utang. Minsan kasi magpapautang ka, parang galit pa, di ba? Parang sila pa yung galit. Di mo naiintindihan ba't galit sila. Sila na nga yung molestya. Hindi, tapos nahihiya kang maningil. Mali, di ba? I'm guilty of that also. Kaya nahihiya pa akong maningil minsan. Parang, tapos na-realize ko after a while, bakit ba sobra akong maingat na wag masaktan yung feelings nila. Tapos na-realize ko, yung feelings ko naman wala silang pakialam. So I think yung middle ground dito, Veronica, is to, pag kumita ka, pay yourself first. If you are a Christian, tithe to your church, that's 10%. Pay yourself first, meron kang amount na sineset aside just for yourself. I mean, ipon na, hindi yung gagastusin mo for your needs. Tapos pangatlo yung, meron kasing ipon dapat na pag dineposit mo, kalimutan mong nandun para lumaki ng lumaki. Ngayon, pag malaki na ililipat mo yun, pero that's another story. So, I think it's unfair that they tell you that na wala ka pang masyadong pinagkakagastusan, kaya dapat pahiramin mo sila. Pahiram is okay, once in a while. Hindi yung obligasyon mo ng tulungan dahil yun ang pinararamdam sa'yo. Tapos parang
hindi naman nagtatrabaho or di naman walang ibang ginagawa, I think that's very unfair. Kailangan yung parang inaalala mong huwag saktan, inaalala rin nilang huwag ka masaktan. Kasi kung tayo lang ng tayo, in the end, parang ako noon, wala naman pala akong malapitan. So, sariling kayod pa rin ang sasalba sa'yo at ang Panginoon, di ba? So, I hope that you learn na, and I hope that you're able to explain to them, meron ka bang nakatatandang kamag-anak na mabait at nakakausap mo? Maybe pwede mong kausapin kung pwedeng kausapin niya yung ibang kamag-anak mo na laging umuutang sa'yo at nagsasalita ng ganon. Para wala namang, kumbaga, don't rock the boat. Pero, when push comes to shove, ibig sabihin pagdulot-dulo, ang ending nito, pangit yung ikaw naman ang nawalan. Ikaw yung nagtatrabaho, tapos nabigay mo na lahat. Wala kang itinira sa sarili mo, o ang itinira mo konti. Nagtatrabaho ka to save for your future. Okay? Iba yung buhay mo ngayon, ang pinag-iipunan mo ay yung bukas mo, yung kinabukasan mo. At pagdating ng araw, kahit mag-asawa ka na, kaya lagi kong lumalabas ng boundaries ng topic kasi merong nanonood din sa atin na medyo ganito pero mas ganito. So, kino-cover ko. So, meron sa inyo mga dalaga o binata na, lalo pag dalaga, baka iniisip niyo mag-asawa, sana nakaipon kayo for yourselves dahil ayoko nung parang umaasa kayo ng 100% dun sa magiging asawa ninyo. At kahit asawa nyo na, walang masama sa meron kang inipon na para sa iyo lang, hindi mo naman kailangan ikwento. That's between us girls. Pero kasi ano man ang mangyari, meron kang inipon na pinaghirapan mong ipunin. Alam mo, you can explain to them also, someday, pag nag-decide kang magnegosyo, saan ka kukuha? Hihiram ka? Magpapahiram ba sila? I don't know kasi yung setup ng family nyo, kung may generous din ba, o ikaw lang ba ang inaasahan. But you know, take care of yourself. Kasi pag inalagaan mong sarili mo, mas marami kang matutulungan pagdating ng araw. At pag nag-ipon ka, tas napalago mo, mas marami kang mapapahiram dun sa mga deserving. Kasi ako mga 1 million times 100 times na ako na abuso. Iba kasi yung mapagbigay ka. Iba yung ginagawa ka ng TANGA. Huwag ka papayag na ganun. Kasi meron pang mas deserving na pwede mong tulungan kaysa dun sa mga abuso lang. So I hope, Veronica, I hope na ma-solve mo itong, di ba ikaw yung nag-iisip, di mo maintindihan bakit. Ikaw na yung nagpautang, ikaw pa yung namumroblema. Hindi ko maintindihan yun. Saan ba yung pamalo ko? Di ba, no? So I hope na you're able to work this out. Siguro you can explain to them in a nice way din na nag-iipon po kasi ako, gusto kong magnegosyo, or you can lend a little bit. Huwag yung mali yung thinking nila na kasi bata ka pa, so wala ka naman masyadong pinagkakagastosan. No, you're saving for your future, so you have to prioritize that. Don't be selfish, pero also huwag ka magpagamit. Okay? So God bless you. I hope it all works out for you, and thank you again for writing. Thank you so much for to those of you who will write and to those who have already written. Love you guys. See you soon. Don't forget, like, share, and subscribe.